beloved, Boss Mike, Cervera. Ganyan yung mga propaganda nila. Eto lalo, tignan nyo naman yung itsura. Oh. Sa akin sa kabilang Putik na yan, ang dugyot oh. Mga kababayan, napakadugyot nito sa totoo lang. Ayan ha, may filter pa yan. Oh, tignan nyo. Oh. parlor, 50-50 ngayon. Oh. 50-50 ngayon, parang ang nagadala na lang daw sa kanya, machine na lang. Kita nyo mga kababayan, ano? Tapos pala ito, may sakit. Oo, ito naman, itong putang inan to, may sakit pala ito na malala, mga kababayan. Malala ang sakit, mga kababayan ko. Yan. Ang lala na pala ng sakit niyan, kaya pala, ginagawa niya yan para makakuha ng mga uto-utong mga DDS at humihingi ng kwarta. Scammer pala talaga tong putang inan to. Oo, scammer, mga kababayan. O, tignan nyo. O. Sabi ng mga kaibigan natin sa kabilang parlor. Pero, napaka-airtight talaga ng kanilang pagbantay sa kay... Kita nyo, mga kababayan, ang galing nilang gumawa ng kwento, ano? Eto ho yan, mga kababayan. Eto ha. Eto ho yan, mga kababayan ko, ha. Hanapin ko lang, saglit. Nako! Scammer pala yan, mga kababayan. Biruin ninyo, mga kababayan, nanghihingi ng GCash, oo, nanghihingi ng lahat yata, pati bank account, Oo, pati bank account, mga kababayan ko, ay nilalapag niya na. Para daw ho, mga kababayan, alam niyo yon? Nasaan na yon? Oo, hanapin ko lang mga kababayan ko. Naku, maiinis kayo lalo. Biruin nyo, pag nagpapaano pala ng mga kababayan, GCash. Oo, eto, wait lang, eto na. Hiramin muna natin kay wait lang wait. Ito, tanggalin ko lang. Nako, eto na, nakuha ko na. Eto, mga kababayan ko. Tingnan nyo yan Eto, pasok, Karuba. DS, pakinggan ninyo yung kapwa ninyo. Ayan si Karuba. Tignan nyo ho, mga kababayan to Tignan nyo maigi. DDS na si Boris. Di ba pinapakalat niya nung isang araw na meron daw colon cancer ang ating Pangulong si BBBM. Pero ito, pakinggan ninyo. Share the live ang pachikas nyo. Ang inyong mga stars bilatsing iloy para makapagamot ko. Meron akong nodules, guys. Check up ako sa kwan. Check up ako ng... Check up daw. Puting na, malala pala sakit. Malala pala sakit na ito, mga kababayan. Kaya eto, GCash daw. Mag-GCash kayo. Mag-GCash daw kayo. Alam nyo, mga kababayan, yan ang na ayaw ko. May malalang sakit, kailangan ng pampagamot, parang namamalimos po, sa mga followers. Namamalimos na po siya, mga kababayan. Para may pampagamot sa yung kanya daw humpek-pek, mga kababayan, nagnanana. Nagnanana ang pek-pek nitong babae na to. Kaya ho ngayon, mga kababayan, kailangan ng pan-GCash nyo. Dahil malapit na ho, mga kababayan, magsi-60-40 na siya. 60 yung maaaring mamatay na. 40 na lang, mga kababayan, ang tsansa. Grabe, no, mga kababayan, Grabe itong mga DDS talaga. Wala kayong matino na makikita. Wala kayong matino na makikita, mga kababayan ko, sa mga DDS. May nodules, pero ako dalawa. Tapos? So either ipalaser ko ni or gamutin. Ayaw ko naman mapaopera. Baka mabulag, pipibingi ako. Kaya pala ako paos. Kaya pala nag-iingay itong si Boris dahil nangangailangan ng pera para ipagamot yung sarili niya. Kaya pala todo banat sa ating Pangulo. Nanghihingi ng pa-GCash. Hindi naman kasi banat yun Alam nyo, mga kababayan, kay Karuba, para sa akin, hindi ho banat yun. Kung hindi, paninira yun. Kasi tayo, bumabanat tayo. Si Karuba, bumabanat din. Pero yung mga banat ni Karuba, yung banat talaga na
yung pagiging kritiko mo may laman. Hindi ko katulad nito, puro fake news yung dala-dala. 'Di ba? Puro fake news eh. O tulad ngayon, meron pala itong Nana Angkipayla. Namumukol daw ho sa loob, yung maraming bukol, may tumor sa Kipayla. Putik na yan, may tumor pala ito mga kababayan. Kaya kailangan niya yung tulong ng mga uto-uto, tatanga-tangang mga DDS. Bigyan nyo siya ng pampagamot para meron kayong ganyang bunganga. Grabe, no, mga kababayan. No? Yung pala yun. Ang hihingi ng mga stars sa mga nanonood sa kanya. Di ba sabi mo mayaman ka? Marami kang mga borluloy sa katawan. Bakit? Sabi niya, nagpipiling lang yan siguro. Baka peke yan. Baka peke yung alahas niya, no? Ha? Di ba? Baka peke yung mga alahas niyan. Kaya ganon. Hindi mo ibenta para yan ang gamitin mo. Paano naman mabebenta ka, Aruba? Peke nga. Props lang, yung mga alahas niya. Buti pa ako, alam nyo ba ito mga kababayan, itong ano ba tawag dito? Itong palawit ko, ano ba tawag dyan, mga kababayan? Pendant, yung pendant ko, 30 grams. Makapal ho ito Solid, mga kababayan, solid gold. Ganon, 30 grams. Sabi nga ni Koyo, putang nang bigat naman ng pendant na yan. Tapos yung ganito ko, kahit manipis yan, Japan gold. Di ba? Nung araw, nabili ko to, magkano lang. Bili ko yata dito nung araw, mga nasa 12 lang. Biro nyo, 12 mil lang to. Nung araw pa to, siguro mga 24 anyos ako. Di ba? Eto na, nakita nyo, di ba, 77? Nakikita nyo, 77? Kasi, favorite number ko yan, 77, hindi 69. Para maoperahan ka. Di ba? Kaya yung mga nagtatanggol, kaya Boris, at naniniwala sa kanya, ayan, sana hindi rin mangyari sa inyo yan. Oo nga. Dapat siguro, tulungan nyo siya para mabuhay pa. Di ba, no? Leonora Brown, no? 30 grams na, 9 pa. Ay, alam mo ba, binenta ko yung mga alahas ko kila Mima, yung kay Mima, 110 grams na kwintas. Binigay ko lang 7,000. Yung kay Nyulo na isang kwintas ko na 60 grams, binenta ko, ganun din, 7,000 per gram. Eto pa matindi, 1 year to pay. Hindi ko naman kasi nagagamit, mga kababayan Para saan pa yan, di ba? Para yung mga yan gusto nila yung mga ganun-ganun magmukhang mga mayaman. Kaya sabi ko, ayan kay Koy, yung 40 grams yata yun yung bracelet ko. Puro Japan gold yun. Tapos kahapon, si Nyulo, kinuha yung sing-sing ko, mga kababayan. Sing-sing na may diamond na malaki. 20 grams, mga kababayan, 20 grams. Nako. Nakatambak lang naman sa Bolt, mga kababayan di ba? Sabi ko, ayan, gamitin nyo, pero bayaran nyo. Hulugan, 1 year to pay, siyang ka pa. Di ba, no, mga kababayan ko? Tapos yung Richard Mille ko na relo, abay kinuha rin ni sino to? Ni Jake Magnus, mayaman na yun Pero yun, nakakabili na ng Richard Mille na relo. Samantalang ako, wala na, mga kababayan, wala na akong relo. Grabe. Pero mga kababayan, balikan natin to. Dito tayo, alam nyo, iba talaga yung mga tulad natin, pasok. Nagwanson, mga kababayan, mabak to yung kasana. Yan. Attorney ka, pero ba... Pakinggan nyo to, mga kababayan, may punto to, may punto. Itong si Rowena Gwanson, mga kababayan, mabak to yung kasana. Attorney ka, pero bakit parang mas inuuna mo pang magpakalat ng mga questionable informasyon kaysa sa katotohanan? Kailan ba naging tama ang paghiling ng kamatayan kung may kasalanan ang isang Yan. tao? Yan. Impeachment at... Kita nyo, mga kababayan, ang sama ng ugali ni Gwanson, Nangangamoy St. Peter bago ma-impeach si Inday, Kita nyo, mga kababayan, ganyan po sila kasama. Spoiled na si Mima at Nyulo sa'yo, Boss Mike.
Alam nyo ako ganun ho ako makipagkaibigan, mga kababayan, tinuturing ko hong pamilya. Tama ka, Leonora Brown, ano? May naalala lang kasi ko sa sinabi mo. Spoiled? Dami kong na-spoiled, mga kababayan. At sa pang-i-spoiled mo sa isang tao, mga kababayan, marami pa rin dyan ang hindi tawag dyan hindi sila magiging grateful sa'yo. Maraming ganon. Yung mga walang utang, hindi ko naman sinasabi, hindi ko inaano. Minsan kasi madaling sabihin na utang na loob. Hindi, wala akong hinihinging utang na loob. Diba, Arnold Lopez? Diba? Lahat yan, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo Diba? Yung iba nga, dinala ko pa ng ibang bansa ang kapal nga ng mukha nun Kasama pa yung jowa pati yung jowa, hindi naman kasama. Kita nyo, nilibre ko pa. Di ba, mga kababayan? Naku, Diyos ko. Oo, pagdating sa pera, mga kababayan, marami talaga ang alipin. Di ba? Yung mga mukhang pera, alipin sila niyan. Ako, mga kababayan, hindi ho ganyan, mga kababayan. Promise, hindi tayo alipin ng kwarta. Kasi yung kwarta ang lumalapit sa atin dito kahit nakaupo ako sa harapan nyo. Diba? Ganun ho, mga kababayan Okay na yun. Sa akin naman, wala na yun. Hindi ko sinasabi na suklian, ganun. Walang ganun. Huwag nyo lang akong sasaksakin sa patalikod ng pamimake news. Dahil hindi talaga tayo magiging okay nun. Diba? Tiger, 99? Naku, ewan ko sa mga yan. Ilan na gumawa sa akin yan? Matabang babae na matanda. Mga kababayan, kinupkup ko nga Baklang mataba. Parehas, mga kababayan na mataba. Putik na yan, mga kababayan, traidor mga traidor. Sasaksakin ka patalikod. Akala yata nila mabait ako. Akala nila mabait ako no? Di ba? Ito tuloy na natin si ate, tingnan nyo. Ganyan sila, nangangamoy St. Peter bago ma-impeach si Inday. Kaya pala madaling-madali, kitingnan nyo, kakasip-sip ni Guangson kay Sara Duterte kung ano-ano na lang sinasabi. Di ba, mga kababayan? Ayan! Pero mga kababayan ko, yung mga yan, walang pagkakaiba. Yung Burgis, etong si Guangson, sila Norman Mangusin, walang pagkakaiba rito. Baka mamaya mabiktima kayo nito, o nabiktima na kayo. Nako, mga kababayan, may hari ng isang royal kingdom ang nagba-viral ngayon dahil sa pang-i-scam, mga kababayan. Ito na. Brigada arestado ang 11. Nako, mga kababayan, nagpakilalang hari ng isang royal kingdom arestado sa investment scam. Nako, mga kababayan. Baka mamaya, nag-ano kayo rito, walang pagkakaiba kila Burgis to. Sa mga DDS, pakinggan ninyo, mga kababayan ko. Pasok! Samantala, mga kabrigada, arestado ang 15 katao, kabilang ang isang lalaking nagpakilalang hari sa umano'y investment scam sa Laguna, kung saan hinihikayat ang mga biktima na bumili ng cards kapalit ng pangakong malaking halaga ng pera. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Kita nyo, mga kababayan, walang pagkakaiba kay Norman Mangusin. Si Norman Mangusin, ang style, bibili ng tag 20 pesos, 10 piso, 15 na salamin. Tapos, kunyari, medical mission, mga kababayan. Yung pong binili na 10 piso, 15, 2.50 na salamin, mga kababayan, ibibenta, libre daw ang check-up, yung salamin na lang daw ang babayaran. Magkano ang salamin, mga kababayan? 250 pesos. Tignan nyo, mga kababayan, magkano ho yung kinita sa isang salamin? Kumikita ho siya ng hindi bababa ng 230 pesos kada isang salamin.
Kunyari magme-medical mission, ganyan. Tapos yung salamin galing sa recto, yung po yung kanyang ibebenta sa mga nagpapa-check up sa mata. Yan po ay maliwanag na pang-i-scam. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Ganon. Ito naman, bibentahan ka ng card, mag-uumpisa daw sa 150 hanggang 5,000 mga kababayan. Depende yan sa pagiging membership mo. Pagiging kinuha mong membership card, kung ano yan. Mayroong baitang-baitang. Ganito ito, mga kababayan, hari ng isang Royal Kingdom. Pasok. Huli sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group, katuwang ang Securities and Exchange Commission. Nako! Ang isang lalaking nagpakilalang hari ng umunoy Royal Kingdom kasama ang 14 na iba pang individual sa Santa Rosa City sa Laguna. Kilala ang pangunahing suspect na si alias Supremo, na tinatawag din ng sarili bilang Spiritual Wonder Boy. Nako, kita nyo, Spiritual Wonder Boy, si Norman Mangusing yun! Natandaan nyo yan? Spiritual Wonder Boy. Kita nyo, dami pala nila. Alam natin, iisa lang ang Spiritual Wonder Boy, di ba? Grabe, no, mga kababayan ko. Talagang yung gamit-gamit ni Norman Mangusin, gamit-gamit ng mga scammer, ano? Natatandaan nyo ba yon, Alicia Duran? Di ba sabi niya, ako ang Spiritual Wonder Boy. Yan yung pinapakalat nila Macmac Pablo noon at saka nila Jake Magnus. Leonora Brown, thank you sa pagpunta. Matatapos na rin tayo. Nako, Diyos ko. Uy, nagpakilalang Spiritual Wonder Boy daw. Ani ng Royal Kingdom of Maharlika. Nako! Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, Ano? sangkot umano ang grupo sa isang investment scam. Kita mo? Sa mga suspect ang pagbebenta ng tinatawag na green cards at yellow cards. Green card at saka yellow card. Wala bang red card? Na nagkakahalaga mula 150 pesos hanggang 5,500 pesos. Grabe, no? Bibili ka ng green or yellow card ng hanggang 150 minimum hanggang 5,000. Kasi daw may pangako ito na ginto-ginto na naman. Alam nyo, walang kadala-dala talaga mga tao, ano? Ganyan din yung ganyan din yung sinasabi ni Norman Mangusin, di ba? Ganyan din ang modus ni Norman Mangusin, mga kababayan. Yung ginto-ginto, papangakuan kayo ng ginto. Mga kababayan, nagawa na ni Norman Mangusin yan. Nagawa na ang nabiktima, mga taga Cavite. Alam nyo ho ba yon? Na ang mga naging biktima ni Norman Mangusin, yung mga senior citizen na madaling mapaniwala, naku mga kababayan ko, nagawa na ni Norman Mangusin yan. Ang pangakong malaking kita at lifetime benefits. Pinaniniwala rin umano ang mga miyembro na makakatanggap sila ng pera mula sa bangko kapag naitatag ang isang monarkiya sa bansa at si Supremo ang maging hari. Nangako ng suspect na bawat miyembro ay makakatanggap ng 5 milyon at 20% bahagi mula sa sinasabing koleksyon sa 174 na mga bansa na may utang sa Pilipinas. Ay, grabe mga kababayan, ano? Norman Mangusin ang estilo. Grabe ka, Norman Mangusin. Talagang ginaya ka, Gayunman, sa verifikasyon ng mga otoridad, walang anumang ugnayan o kontrata ang sinasabing bangko sa grupo. Lumabas din sa investigasyon na ginagamit ng mga suspect ang social media upang makahikayat ng mga miyembro, kabilang ang mga matatanda at katutubo. Hindi pa namin kita nyo mga kababayan, mga matatanda at katutubo, huwag kayong mag-ano rito, huwag kayong magpapaloko. Ma-account yung dami ng perang na collection niya. But ito po ay marami ng grupo kasi Luzon, Visayas, Mindanao na. Nako, ang dami na palang grupo mga kababayan, Mukhang marami na hong nakuha ito, marami nang na-scam. Kahit sa Facebook. Ang kanyang pakilala ay tinagurian bilang Supremo
at spiritual wonder boy at ang hari ng Royal Kingdom. Kita nyo, di ba? Sabi nila, no? Yung nanay niya, ano daw? Royal blood daw yung nanay ni Norman Mangusin, sabi niya. Di ba? Sabi pa nga niya, Reyna ng Cordillera. Ngayon, nagbablog mga kababayan, nasa kulungan na lang ng manok. Putik na yun mga kababayan, pinakita yung nanay, oh. Mga kababayan, pinakita yung nanay, tignan nyo. Ano na nangyari? Tapos kinukontra ngayon ng kapatid. Yung, yung scammer din na kapatid ni Norman Mangusin. Grabe, no, mga kababayan, pamilyang scammer. So magaling po siya magsalita. Yung kapalit, siya ay nagkaroon ng matalaga ng hari at maibigay sa kanya yung mga kayamanan at kalupaan at ito ay pamamahagi niya. So yung future benefits po ang pinag-uusapan natin to dahil malaki nga ang makukuha. So that's why sila ay sumasapi dito. Kita nyo parehas ng modus ni Norman Mangusin, di ba? Lagi tanungin nyo yung mga biktima niya. Kasi, pinangakuan kami na makukuha na namin, bibigyan kami ng ganito, may pangakong ganito, magkakaginto kami, magkakapera kami ng malaki. Puro ganun, mga kababayan. Papangakuan ka ng papangakuan, oo. Antindi, no? May mga naniniwala. Ayon pa kay Asueta, matagal nang minomonitor ng ECG ang grupo matapos itong matukoy noong Disyembre sa pamamagitan ng cyber patrolling. Karamihan sa mga biktima ay matatanda at ilang miyembro ng indigenous groups na nahikayat sa pangakong yaman at bahagi ng umano'y ari-arian. Kita nyo? Ganyan na ganyan. Tanungin nyo yung mga OFW na napaniwala ni Norman Mangusin. Daming ganyan. Daming ganyan biktima ni Mangusin. Pusudi sa case operations kasi ang aming paniniwala na pag ito ay hindi madisrupt at marami pa siyang maging members. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kabilang ang posibleng pag-request ng takedown ng online platforms na ginagamit ng grupo. Yan, mga kababayan, dapat ganun i-take down, Ganun dapat. Pero alam nyo talaga, ang mga scammer, yung mga ganitong estilo, wala akong pagkakaiba kay Norman Mangusin yan. Oo, iisa sila ng modus. Malamang baka magtropa yan. April na iskape, malamang magtropa yan. Kayo kaya, mga kababayan, ang tatanungin ko. Kasi ganyan na ganyan talaga, yung pong mga nagpatotoo na experience nila kay Norman Mangusin. Dito sa nagpapakilalang hari ng isang Royal Kingdom na kailangan daw mahirang siya na isang hari para daw mga kababayan maibigay na at paghati-hatian na ang lahat ng mga pera. Kita nyo mga kababayan? Marami palang pera, hindi ba kayo nagtaka bakit nanghihingi sila? Nakuha nyo? Bakit nanghihingi pa sila kung marami pala silang pera? Ay, nako mga kababayan, bahala na kayo dyan. So, paano? Ayawan na. Kita-kita po tayo mamaya-maya, mga kababayan, 1:00. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Ako lang po yon, Mike Cervera. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.